panahon ng mababa inflation, ganap. Alam natin lahat yun. Makita natin ang presyo ng bilihin ngayon, napakataas. Yung panahon na tayo ay namumuno at namamahala sa food security, mababa ang presyo ng pagkain, mababa ang presyo ng bilihin. Kayang mabalikin, mababangin ulit. Pero dapat dyan, dapat mapanunungkulan, hahabulin yung mga mapagsamantala, hahabulin din yung mga tiwali, kasabuan at hahabulin mo yung mga napapataas ng presyo ng bilihin, yung mga hotel, yung mga smuggler, yung mga inaabuso ang patungkol. Lahat yan, nagawa na natin, kaya natin gawin sa tulong ng legislatura. Meron pa tayo presyo na gusto kong ma-achieve. Makukuha tayo sa presyo like sa bigas, may 25, may lumalabas na ganong presyo. Well, kayang pababain ang presyo ng bigas, pero kinakailangan malawakang reforma sa hanay ng agrikultura at pangingisda. Kasama na dyan yung doblehin o triplehin ang pondo ng pagkagasta sa gobyerno sa agrikultura. Dahil ganyan ang patakaran, halimbawa sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia, 3 or 4 times ang ginagastos ng gobyerno para sa agrikultura at pangingisda sa kanila kumpara sa atin. Kaso mas marami ang populasyon natin kumpara sa kanila. Kaya hindi tama at yan ang ipaglalaban natin. At hindi lamang dagdag na pondo, kailangan correct spending, hindi yung corrupt spending. Yung babantayan din natin. Thank you. Salamat. Ang mensahe natin sa ating mga volunteers. Ang mensahe natin sa mga volunteers, unang-una nagpapasalamat tayo, narito si Senator Laila De Lima at si kumpadre ko na ninong ni Frankie na si Erin Tanyada, ang aming mga nominado kasama si Teddy Bagilat sa mamamayang liberal. Nagpapasalamat kami na si Senator Laila ay tinanggap yung aming nominasyon at makakaasa po tayo sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Tested na, ika nga hindi nagpatinag. Kaya maraming salamat, Senator Laila. Lagi ko itong nababanggit. Nung panahon na tayo ay binabash, tinutrol, sinisiraan ang ating puri, pati ang mga anak ko, pati si Sharon ay binabanatan sa social media. Sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko to dahil si Senator Laila na nakakulong, kinakaya niya. She was inspiration sa atin. At sa ating mga volunteers, hindi natin maipapanalo at maitatawid ito kung hindi dahil sa inyong paninindigan, prinsipyo, pagkilos. Sabi natin, may mga nagsasabi 15 million strong ang mga bumoto kay Lenny nung nakaraang halalan. Nagpapasalamat tayo ron. Subalit, 65 million ang butante natin. So mayroon pang 50 million na kinakailangan nating hikayatin, kumbinsihin para suportahan ang ating paninindigan at ang ating mga ipinaglalaban. Magparami pa tayo. At sa tulong ng ating mga volunteers at supporter, tuloy-tuloy pa rin ang house to house, tuloy-tuloy pa rin ang pagkukumbinsi. Dahil naniniwala ako, ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang mga politiko, ang taong bayang naninindigan at tumataya at kumikilos. Yan ang ating ipaglalaban at yan ang ating kinakailangang isulong ngayon hanggang sa araw ng halalan. Magandang araw sa kanilang lahat. Maraming salamat. Makikisingit lang po ako bilang misis po ni Kiko. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo sa inyong mga volunteers. Talaga pong wala kaming mararating, wala kaming maipupush forward nang wala po kayo. Sana po, tulungan nyo kami dahil alam nyo po ang pagtutrol ng ibang tao. Napakadali po ngayong maniwala ng ibang kapwa nating Pilipino sa paninira lang. Ang ating sasabihin na, huwag kayo maniwala sa amin, ganun lang. Please do your research. Pag may sinasabing, nasasaktan po ako dahil 5th time na pong tumakbo ng asawa ko ito simula nung halos bago-bago kaming kasal. When they say walang nagawa si Kiko, that hurts us so much because we know how hard he's been working. Lahat po yan ay mahahanap naman sa internet. Sana po sabihan ninyong ibang, wala namang ginawa yan, oh my God.
Yun po ang isa sa mga pinakamalalaking kasinungalingang ginawa ng kung sino man ang kalaban niya. Sana po you help us tell people, no, he has done so much. You just have to look. You don't even have to ask us where. Just do your own research. At nagpapasalamat po kami sa Diyos na nandito na po't kapiling natin ulit si Senator Laila de Lima. Nung siya po ay nasa kulungan pa, talaga pong it was breaking our hearts all the time, pati po mga anak namin, because we know her heart. We know she is an honest, decent public servant. Wala po siyang gusto kundi pagsilbihan ng bayan. Kaya po tiniis niya ang nakakulong siya. Sana po ganitong mga klaseng tao, kasama na pong kumpare namin si Erin Tanyan, lahat po ng kasama ni Kiko, kami po yung talagang wala kaming nais kundi makatulong. Kung sino-sino po ang tumatakbo ngayon, lahat syempre sasabihin gusto namin makatulong. Alamin nyo po sa inyong pagre-research, pagtatanong, pag-aaral sa bawat kandidato, kung sino po ang karapat-dapat iboto, kung sino po talagang walang kinurakot kahit kailan, walang kinita, abonado pa kami. Kaya po, sana po bigyan nyo ng konting pansin at kumbaga yung ipagkalat natin sa ating mga kapwa na hindi pa naniniwala sa atin at sa ating mga pinaniniwalaan at pinaninindigan. Ang kung ano ang totoo, yun lang naman. Wala tayong ibang hinihingi, yung katotohanan lang. And of course, thank you for your support. Sana po, God bless all of you, all of us, and may God keep us all healthy and safe and smart pagdating po sa pagboboto. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mali ang ating senador, Kiko Pangilinan! Few more questions. Yes. Okay, Kiko. Sandali lang po. Yung question? What will you decide to run again po after the Well, actually, ang original plan ko noong 2022 is to run for the Senate. Pero nung hiniling sa atin ni Vice President Lenny ang suporta, sinentabi natin yung sarili nating ambisyon at sinuportahan siya. At dahil itong original plan ko at lalo na ngayon, pinakadaing ng taong bayan ay ang taas ng presyo ng pagkain, ang taas ng presyo ng bilihin. At yung track record nga natin kanina, natugunan natin ito. Tamang management ng pagkain, lalo ng bigas, at napababa ang presyo ng bigas, 36 pesos, 38 pesos isang kilo nun. Ngayon wala ka nang makikita ganun. So yan